Diretsang sinabi ni Pangulong Donald Trump na hindi makakapamuno ang bagong pinakamataas na leader ng Iran kung hindi aprubahan ng Estados Unidos ang kanyang kandidatura. Sa Iran, hindi muna isiniwalat ang pangalan ng bagong leader dahil sa pang-ambang madelikado ito. Pero sa episode na ito, una, iminumungkahi kong suriin natin ang pahayag ni Donald Trump na dapat aminin ay nagtagumpay na magtatag ng pro-Amerikanong gobyerno sa Venezuela. Pero pangalawa, balikan natin kung ilang beses sa kasaysayan ng Estados Unidos na ipinilit nila ang mga leader na pabor sa kanila sa ibang bansa at ano ang naging resulta nito. Sasabihin ko agad, huwag ipagwalang bahala ang sinabi ni Donald Trump tungkol sa pag-apruba ng magiging pinakamataas na pinuno ng Iran. Ipinapakita ng kasaysayan na posibleng-posible ang ganitong senaryo. Ako si Alexei Pechi. Ito ang aking proyekto na teorya ng sabuatan kung saan pinabubulaanan natin ang mga teorya ng sabuatan at pinag-uusapan ng geopolitika sa simple at madaling salita. Maghanda kayo dahil marami tayong tatalakaying katotohanan at kasaysayan kung paano pinalitan ng Amerika ang mga leader sa iba't ibang bansa at panahon. Ang Amerika ay nagpapalit ng mga leader sa mga bansa sa iba't ibang panahon. Nagpapalit ng mga leader ang Amerika sa iba't ibang panahon ng kasaysayan. Mga subtitle ni Di Matorzo. Nagpapalit ang Amerika ng mga leader sa ibang bansa sa iba't ibang panahon. Sisimulan ko sa pagsasabing mayaman ang kasaysayan ng interbensyonismo ng Estados Unidos at nitong mga buwan ay naging mas prangka si Pangulong Trump sa layunin niya sa ibang bansa. Nitong nakaraang linggo lang, sinabi ni Trump na dapat siyang makialam sa pagpili ng susunod na leader ng Iran, na kasabay ng kanyang mga kamakailang aksyon sa Cuba at Venezuela ay nagpapakita na ang agresibong lakas militar ay naging mahalagang bahagi na. Kamakailan lang, sinabi ni Trump na dapat siyang makialam sa pagpili ng pinakamataas na leader nang hindi nag-aatubiling sabihin ito ng direkta. At ngayon, marami ang tahasang sinisisi si Donald Trump na siya mismo ay umaasta bilang isang diktador na parang paano nangyari yon. Ngunit malayo pa ito sa katotohanan. Sa mga kamakailang kilos sa Cuba at Venezuela, ipinapakita na ang agresyon ay hindi natatangi kay Donald Trump. Si Donald Trump ay malayo sa pagiging una sa kasaysayan ng Amerika at ngayon ipapaliwanag ko kung bakit. Pero bago ang lahat, may mahalagang konteksto akong ipapaalala. Noong Huwebes, sinabi ni Donald Trump na lalahok siya sa pagpili ng pinakamataas na pinuno ng Iran at sa pagpili ng pinakamalamang na kahalili nito. Sabi niya oo, sa mga kilo sa Venezuela, pinapakita niyang hindi siya sang-ayon sa agresyon at hindi ito suportado ni Trump, kaya para sa kanya, bahagi lang ito ng laro. Hindi raw siya magtatagal sa kapangyarihan. Heto ang pahayag ni Donald Trump. Ang anak ni Khamenei na si Mujtaba ay mahina. Ang nakaraang linggo. At ito ay napakahalaga dahil noong Enero ng taong ito ay pinatalsik niya ang diktador ng Venezuela na si Nicolas Maduro at nakuha niya ang kontrol sa mayamang kumpanya ng langis nito. Sa huli, ang dating kasamahan ni Nicolas Maduro, si Delcy Rodriguez, ay naging mahalagang bahagi. Nakinilala siya bilang lehitimong presidente ng Venezuela. Bukod sa langis, sinabi niya na lalahok siya sa pagpili ng susunod, pati na rin sa ginto. Nagsimula na ang kwento kasabay ng isa pa niyang pahayag. Isa pang sipi mula kay Donald Trump. Habang tayo ay kumikilos sa Cuba at sa pagtatapos ng ating landas, dagdag pa rito, kamakailan sinabi ni Trump na dapat niyang piliin ang susunod na pinakamataas na pinuno sa kanlurang hating globo at nagbigay siya ng pahiwatig na may ilang mga leader na maaaring mawalan ng kanilang mga posisyon. Kasabay ng lahat, ganito ang retorika. Pupunta tayo sa mga pangyayari sa Cuba, aalisin at magtatalaga ng gobyernong pabor sa atin.
Sa kabuuan, noong ika-20 siglo pa, ipinapakita nito ang agresyon. часто ссылалась на Bahagi nito bilang dahilan ng pakikialam sa ibang bansa. Ngunit ayon sa maraming iskolar, pangunahing pinoprotektahan ng Estados Unidos ang sarili nilang interes, hindi ang planeta laban sa komunismo. Gaya nun, ganun din na yon, parang walang nagbabago. At heto ang isang napakahalagang katotohanan. Ayon sa isang pag-aaral ng International Society of Peace Science noong 2016, pwede kong ilagay ang link nito sa aking Telegram. Ipinahayag na merong hindi bababa sa 81 na pakikialam sa mga dayuhang eleksyon mula 1946 hanggang 2000. At ngayon, magbibigay lang ako sa inyo ng ilan sa mga ganitong halimbawa. Hindi lahat ng 81, kundi ilan lang sa mga pangunahing halimbawa. Magsimula tayo sa Guatemala. Noong 1954, inorganisa ng CIA ang isang kudeta sa Guatemala na nagpatalsik sa demokratikong halal na pangulo na si Jacobo Arbenz. Pinalitan ng operasyon ng CIA ang makakaliwang si Arbenz ng isang militar na diktador na si Carlos Castillo Armas, di umano'y para pigilan ang pagkalat ng komunismo. Noon, ang Estados Unidos mismo ang nag-organisa ng kilusang rebelde sa Guatemala na siyang nagpatalsik kay Arbenz. Pagkatapos ng opisyal na pagbibitiw ni Arbenz, pisikal na dinala ng Estados Unidos si Castillo Armas sa Guatemala. Pagkatapos nito, naging presidente siya. Ang totoo, hindi naman talaga komunismo ang pinakaugat ng lahat, gaya ng naintindihan ninyo. Ang punto kasi, si Arbenz ay nagplano ng reforma sa lupa sa bansa na maglalagay sa panganib sa kumpanyang United Fruit Company na pag-aari ng mga Amerikano na siyang may-ari ng 42% ng mga lupa sa Guatemala at hindi nagbabayad ng buwis doon. Uulitin ko, kumpanya ito ng pagtatanim ng prutas. 42% ng lupa sa Guatemala ay pag-aari nila. Dumating si Arbenz at iminungkahi ang reforma sa lupa at pag-nationalize. Sa huli, maari nating sabihin na ang desisyon ng noong presidente ng Amerika na si Eisenhower na pabagsakin si Arbenz ay mas dahil sa komersyal na interes kaysa sa geostrategic na dahilan. Mas interesante ang halimbawa ng makasaysayang Iran, hindi ang kasalukuyang Iran. Maraming mga historiador ang kumbinsido na noong 1953, ang Central Intelligence Agency ng Estados Unidos ang nag-organisa ng kudeta para pabagsakin ang punong ministro ng Iran na si Mohammad Mossadegh. Sa mga na-declassify na dokumento ng CIA, natagpuan ng draft ng internal na kasaysayan ng kudeta na pinamagatang kampanya para magtatag ng pro-Western na pamahalaan sa Iran, kung saan inilalahad ang layunin ng CIA na pabagsakin ng gobyerno ni Mossadegh at palitan ito ng pro-Western na pamahalaan sa ilalim ng pamumuno ni Shah Zahedi bilang punong ministro. Si Zahedi ay talagang naging punong ministro matapos ang kudeta. At ayon sa mga dokumento ng CIA, ang layunin ng kudeta ay pigilan ang posibleng impluwensya ng Soviet sa Iran. Ngunit muli, sinasabi ng mga historiador na maaring pangunahing inaalala ng Estados Unidos ang kanilang mga interes sa langis, lalo na't si Mossadegh ay sinabansa ang industriya ng langis ng Iran. Sa pangkalahatan, magbigay ang Estados Unidos ng pinansyal at militar na suporta sa marami pang ibang kudeta sa ibang bansa, kahit pa hindi sila direktang pumili ng mga lider na papalit sa mga bakanteng posisyon. Isa sa mga malinaw na halimbawa ay ang Demokratikong Republika ng Congo, kung saan hinikayat at tinulungan ng CIA ang pagpatay sa unang halal na punong ministro ng bansa noong 1961. Sa Chile, gumastos sina dating Pangulong Nixon at CIA ng $8 milyong sa lihim na operasyon para pabagsakin si Salvador. Si Allende, ito ang sosyalistang pangulo na nahalal noong 1970. Sa huli, napatasik si Allende sa kudeta militar sa Chile na itinanggi ng gobyerno ng Estados Unidos ang direktang pagkakasangkot. Ayon sa mga eksperto, sinubukan ng CIA ng Estados Unidos na tumulong sa pagpapatalsik ng mga rehimen o nakialam sa pamahalaan ng ilang bansa sa Latin America, partikular na sa mga bansa tulad ng Republikang Dominicana, Brazil, Honduras at Cuba. At sa huli, magdadagdag ako ng isang napakahalagang subhetibong kaisipan, pero talagang mahalaga ito.
Sigurado ako may ilang Ruso na kahit nanonood pa ng aking mga palabas ay na-excite at sinabing ayan na ang ebidensya na ang US ay nakikialam sa politika ng ibang bansa. Kaya bakit hindi pwedeng gawin din ito ng Russia? Bakit ang mga Amerikano ay nakikialam pero ang Russia ay hinuhusgahan dahil dito? Una sa lahat, ang Estados Unidos ng Amerika ay nakikialam sa pagpapalit ng rehimen sa mga bansang gusto ito ng mga lokal na residente tulad ng nangyayari na yon sa Iran. Pinapapalamsala ba nito ang kilos ng mga Amerikano? Siguro hindi, pero gayunpaman. At pangalawa, malinaw na ngayon na ang Rusya ay napakakatawa at napakapalpak na sinubukang kopyahin ang taktika ng CIA ng Estados Unidos. Noong ikinukwento nila na di umano'y may mga Ukrainyano na humihiling sa Kremlin na magpadala ng tropa at tumulong sa mga nagsasalita ng Ruso sa Donbas, sa Timog Silangan at sa Crimea. Lumabas na napakaliit lang sa mga Ukrainyano ang natuwa sa pananako, talagang kakaunti lang. Nalubog ang Russia sa mahabang digmaan dahil hindi sila nakaisip ng sariling paraan at kinopya lang ang taktika ng mga Amerikano sa pagpapalit ng pamahalaan. Kapag wala kang sariling kakayahan at puro ka lang gaya-gaya, ganyan tuloy ang nangyayari. Dito ako maglalagay ng tuldok-tuldok. Nililinaw ko na ang episode na ito ay paraan lang ng pagminilay, hindi ideological na paninindigan. Kaya dito ako maglalagay ng tuldok-tuldok. Isulat ang opinyon at konklusyon ninyo sa comments sa episode na ito. Mga Ruso, wag na kayong mag-aksaya ng oras dahil ibabang ko lang kayo. Hindi ko kailangan ang opinyon ninyo. Nililinaw ko ito agad. Mga Ruso, hindi kailangan dito ang opinyon ninyo. Sa totoo lang, di ko rin alam bakit kayo nasa American YouTube, sa kalabang YouTube. Ayan, hanggang dito na lang. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.